Ang Banal na Espiritu ay nag-descend sa panahon po ng Pentecostes at kung paano po yung pangako ng Diyos ng kanyang Banal na Espiritu ay malahan po sa atin at upang selyuhan ng kaligtasan na meron po tayo at nanatamo sa ating Panginoong Kristo. Tayo pong saglit ay manalangin para po sa ating paghingi ng karunungan mula po sa Panginoon. O Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa inyo pong fulfillment ng pangako po ninyo sa cross ng Kalbaryo sa pamagitan ng inyong anak, na siya pong pinagtibay ng Banal na Espiritu ng Panginoon sa kanyang pagbaba at pinahan sa aming mga katawan bilang templo po ng inyong Banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya po, Diyos, sa umaga po na ito, nais po namin na humingi po ng karunungan, patnubay, at kalakasan, at kaliwanagan mula po sa inyong mga salita sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Lord, kayo po magbigay sa amin ng kalakasan upang hindi lang po ito manatiling karunungan, pagkus ito'y may lapat namin sa aming mga buhay. O Diyos, salamat po at patuloy po na nawa si Kristo lang ang may taas sa mga po nito. Sa kalagitnaan namin, siya lamang po maparangalan. Ang mag-aasipan namin ay siya lamang, Panginoon, ang tignan. At patuloy po na kayo po nais naming bigyan ng pagsamba sa mga po na ito. Hindi lamang po ako, as a servant of your word, Panginoon, proclaiming Christ and Him crucified, Panginoon. Lord, we thank you and dedicate everything unto your holy name. This is our prayer. In Christ's name we pray. Amen. Dadako po tayo ngayon, patuloy pa rin po sa atin po pag-mission. At sabi nga po, may mga 10 bagay po kung bakit po na hihirapan tayong ibahagi yung Ebanghelyo ni Kristo. Ano po? Sabi po ng iba, una po, you falsely believe it will hurt the relationships. Every time nakala mo, instead na ang goal is to connect other people to God, but your doubt or your fear is baka instead na dahil sa relihiyon ay masira ang inyong pagkakaibigan, ang inyong pagiging magnanay-tatay o magkakapatid o magiging kapitbahay. Secondly, you think that the way you live your life is pointing people to Jesus. As if yung life ko, hindi naman na sobrang banal na, yung buhay ko na lang ang basahin ninyo. Sabi din naman kasi ni Apostle Paul, we are like a living letter as giving testimony the life of the Lord Jesus Christ. Pero hindi pa rin yung gospel eh. Sabi ng Panginoon, ipangaral natin ang kanyang salita. Number 3, you don't know what Scripture says. Of course, hindi mo pwedeng ibahagi ang karunungan ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo alam yung karunungan ng Diyos. At ito nagmumula po sa kanyang salita. Kaya wala pong ibang way para po malaman sa salita ng Panginoon, kundi ito po ay ating pagnilay-nilayan at bigyan ng panahon na ito po ay pag-aralan at ilakad po sa ating mga buhay. Yung balaw po, you are a part of a church or ministry that gives you a way out. Ibig sabihin, ng ministry naman ako, ito na yung aking gawain para sa Diyos. Ito na yung outlet ko. Ito na yung aking excuse or license ko para hindi na ako mag-share ng gospel. Kasi meron na akong ministry sa church. Okay? Number 5, we don't truly understand grace. Yung biyaya ng Panginoon. At we've been preaching this, the message of the gospel of grace of Jesus Christ for about, for almost 3 years dito sa BGC. At I hope and I pray na naunawaan natin kung ano talaga yung biyaya ng Panginoon. Na lahat ng ating natamo ay pawang hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ito ay pinagkaloob sa atin. And that is grace. Yung kaligtasan, hindi ka karapat-dapat dyan. Yung pagbabago, yung pagiging anib ng lokal na katawan ni Kristo at ng universal church, ay hindi ka karapat-dapat dyan. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, pinagkaloob niya po sa atin yan. Ika-anin po, you don't understand through humility. Yung magiging tunay na mapagpakumbaba, baka hindi pa natin nauunawaan. Na dito po sa Panginoon, later makita natin na wala pong tinatangi ang Diyos. Number 7, you think you might mess it up. Baka hindi mo may presenta ng maayos. Instead na may present mo ng maayos, maguluhan palalo yung kausap mo. Yung fear mo na yun, na baka may mga follow-up question, hindi mo masagot. Number 8, you don't know the will of God. Sometimes kasi, or most of the times in our personal lives, as a Christian, ang lagi natin, Lord, ano po ba yung kalooban mo sa akin? And then sometimes we delimit yung kalooban ng Diyos sa career,
sa ating personal life, sa family, sa finance, at sa ibang aspect ng life natin. Pero malinaw po ang sasabi ng Bible, yung will ng Lord sa atin ay yung sundin natin yung kanyang dakilang atas, yung Great Commission, to go therefore and make disciples. And also for us to be conformed sa image ng ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung kalooban ng Panginoon. Pero yung other kalooban, wala pong specifically na sinabi ang Diyos po dito, ano yung career na gusto ng Diyos para sa iyo, hindi po yun ngayon specifically na inilatag sa Bible. Pero malinaw po, as a Christian, yung mandato ng Diyos, ipinagkaloob niya po sa atin. Number 9, you've never seen that first smile after someone gives his or her life to Jesus. Naranasan na po ba yun? Nung kayo po ay nagbahagi ng salita ng Panginoon, nakita po ninyo. At nakita ninyo yung ngiti sa labi ng mga taong tumanggap kay Kristo. Ano po? Dahil diba sabi po sa Bible, libo-libong anghel yung nagdidiwang sa langit. Every time na merong nag-commit sa Lord ng kanyang buhay. Ano po yung kinatawag, Lord, I offer my life to you. Nakita na pa kayo ng ganun pong ngiti. Ano po? At kaya naka-encourage po yun. And you feel it's unspiritual because someone challenged you to share your faith. Ano po? Parang unspiritual kapag tayo po ay china-challenge na i-share yung faith natin. Kumbaga parang, sabi nga kayo, parang overheard ko sa Sunday school ng mga adults, di ba? Yung nagbibigay konsensya sa atin. Nagpapaalala sa atin yung banal na Espiritu na ibahagi yung kanyang salita. Pero all of these 10 reasons kung bakit di po nila sinishare yung gospel only comes down with only one reason. Alam niyo po yun? Ang reason po na yun ay we lack the Holy Spirit. Hindi po tayo pinananahan ng Espiritu Santo or kung hindi pa, o pinananahan ng Espiritu Santo, hindi pa tayo napupuspos ng banal na Espiritu. Sabi po ito ng isang image po, none of this makes any sense to me. Yung Bible po, hindi talaga magkakaroon ng kabuluhan yan sa iyo. Sabi po sa 1 Corinthians 2:12-15, those without the Spirit cannot understand the Word of God. Ang mga walang banal na Espiritu ay kailanman hindi maunawaan ang salita ng Panginoon. And it covers the entirety of our Christian life. Hindi mo maunawaan kung bakit ka nananalangin, hindi mo maunawaan kung bakit ka nagsisimba, hindi mo maunawaan kung bakit nakikipag-fellowship ka, hindi mo maunawaan kung bakit nagde-disciple ka, hindi mo maunawaan na ikaw ay nagme-mission, sapagkat ikaw mismo ay hindi pa pinananahanan ng banal na Espiritu. That's the bottom line po. Yun po yung bottom line. Kailangan po natin pananahanan ng banal na Espiritu at yun lang ay makakamtan natin kapag tayo mayroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Package po yun eh. Kaya po sa umaga po na ito, ang natalakayan po natin, the Holy Spirit in mission. Ano po ba ang tungkulin ng banal na Espiritu sa ating pong pagmimisyon? Sa ating pong paghayo? At ito po ay matagpuan natin sa aklat ng mga gawa, chapter 1 and chapter 2. And I specifically point out yung mga key verses na yun, pero I challenge you to read the entire chapter 1 and chapter 2 para maunawaan natin lubusan yung konteksto ng mga talata po na ito. Para makita natin na ang matagumpay na pagmisyon ay merong patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Again, ang susi sa matagumpay na pagmisyon ay ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Tingnan po natin yan. Number 1, tingnan po natin the promise to have the Holy Spirit. 3 P sa umaga po na ito. Ang unang P natin ay yung pangako or yung promise. Ano po? Tayo po ay pinangakuan ng Panginoong Kristo bago po siya umalis pa. Ano po? Bago pa siya doon sa cross ng Kalbaryo, pinakakuha na tayo ng Panginoon, nakakasamahin tayo ng banal na Espiritu. Pero specifically, tingnan po natin sa konteksto ng pag-mission, sa verses 4 to 5. Sabi po na Panginoon, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Ito po ay after po ng ascension. Ano po? Ng Panginoon sa Kristo. Or during the ascension, pinagbilinan sila, huwag muna kayong mahayo.
Huwag muna kayong magbabahagi na sa tanong ng Panginoon. Wait muna. Kalma lang. Kumbaga pa sa ano po natin, lingwahe po natin ngayon. Kasi noong John 14:26 pa, nabubuhay pa Panginoon sa Kristo, sabi diyan, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Lahat ng mga itinuro ng Panginoon sa Kristo sa 3 taon kalahati, kasama niya ang mga disipulo, malamang malilimutan nila yun. Malamang pag nawala si Kristo, wala na si Kristo wala na tayong dahilan pa para magpatuloy pa. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, to comfort the disciples na umiiyak ng time po na ito bago siya sumunod doon sa cross ng Calvary, sabi ng Panginoon sa Kristo, kayo mag-alala. Merong mga aliw sa inyo, merong advocate, merong comforter, at yun yung banal na Espiritu na kagaya ko rin. Whom the Father will send in my name, ano nung gagawin niya? Will teach you all things. Lahat ng mga itinuro ko sa inyo. And will remind you of everything. Lahat naman ng mga sinabi ko sa inyo. Kaya di ba remember sa Great Commission, di ba? Teach them to obey everything I have commanded you. Ano po? Doon pa lang sa atas ng Panginoon. Teka, wag nag-recall sila. Ano ka ba itinuro ng Panginoon? Ano nga ba yun? Di ba? Kaya mapapansin ninyo, di ba? Yung gospel account, nasulat yan after po ng after ng post-resurrection. Yung New Testament, nasulat po yan nang si Kristo ay nandun na nakaluklok sa kanang bahagi ng trono ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Naalala nila yung mga itinuro ng Panginoong sa Kristo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pangako na yun ng Panginoon. Kaya mo sa verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at mabautismohan kayo sa Espiritu Santo. Ano po? May dalawang klase po kasing baptism sa Bible. Ito po yung baptism in the water at baptism in the Spirit. Ang una niyong mararanasan po ay yung baptism in the Spirit. Ano po? Ito yung conversion ninyo. Ito yung inyong pagbabago sa Panginoon sa Kristo. Mula sa dati ninyong nilalang, naging bagong nilalang kayo. Nagkaroon kayo ng desire na tanggapin ang Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin nun, kaya nagkakaroon kayo ng pagnanais na sampalatayanan na siya kasi ikaw'y binautismuhan na ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, hindi ka naging Kristiyano nung nagpabaptize ka sa tubig. Kung di naging Kristiyano ka, nung nabautismuhan ka na ng banal na Espiritu. At yung tubig ng bautismo ay pagpapakita ng iyong pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya mo sa kapulungan ng mga mananampalataya. Upang ipakita na ikaw ay kasama ng inugasan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo sa pamamagitan ng tubig at inulubog sa tubig upang ipakita na kasama mo na ang Panginoon sa Kristo inilibing sa cross ng Kalbaryo at ang iyong pag-ahon sa tubig ay ang iyong pagpapakita na ikaw muli ng nabuhay kasama ni Kristo. Dinideclare mo na yon sa public na ako talaga ay publicly, I confess na ako po ay Kristiyano. Pero nung una yung baptism in the Spirit pa, it's your private thing. Ikaw lang ang nakakaalam nun kung talagang ikaw ay talagang nagbago kay Kristo. Kaya di ba po may mga nag-bautismo? Wala lang pagkatapos nun, mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, sila ay masipag sa Panginoon. Pagkatapos nun, ay wala na. Kasi hindi po yun ang garantiya na kayo ay magiging Kristiyano na. Ang garantiya, kung talagang ikaw ay naunawaan mo yung Ebanghelyo ni Kristo at tinanggap mo si Kristo bilang yung Diyos na tagapagligtas, at sa iyong pagtanggap kay Kristo ay naranasan mo ang bautismo ng Espiritu Santo. Yung dati mong di maunawaan, naunawaan mo na ngayon. Naunawaan mo na ngayon, diba? Gusto mong manalangin, magbasa ng Bible, mag-church sa BGC, at may pag-fellowship sa iyong kapwa mananampalataya kasi meron na pagkilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya yun po yung pangako. Sabi ng Panginoon, wag na wag muna kayo. Diba? Acts 1:8, pag dinuloy niyo po sa Acts 1:8, at kayo'y magiging aking mga witnesses sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa dulo ng mundo. Yun yung direction nila. Pero sabi nila sabi ng Panginoon sa verse 4, stop muna. Wait muna.
bago kayo tumuloy sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa dulo ng mundo, hintayin niyo muna ang power ng banal na Espiritu. This leads us to our second point, the power of the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po ba yung kayang gawin ng banal na Espiritu? Or nung naranasan nila, nung time po na ito, nung bumaba ang banal na Espiritu, nag-descend at dumako sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo ng time po na yun. Verse 3 and 4, tingnan po natin. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumako sa bawat isa sa kanila. Ano po? Sabi po dito, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ano po yung event ng time na ito? Ang time po na ito po yung Pentecost. Ano po? Pente, which means 50, 50. Ano po? At ito po yung 50 days after ng Passover, noong kanilang the Passover's feast. After ng 50 days na yon, na-celebration sila, tawag nila Pentecost. At yung Pentecost po mga kapatid, ito po ay parang isang pestahan sa katumbas sa panahon natin ngayon na dinadayo ng iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ganun kasikat po itong Pentecost po na ito. Pero sa tingnan niyo po dito mga kapatid, sila po ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Sa salin po ng English po, and they began to speak in tongues. Ano po? Magkaiba po ito sa speaking tongues na meron po tayo sa panahon ngayon, at sa speaking tongues dito po sa panahon po ng pagsilang ng Iglesia ni Cristo o ng simbahan o ng church. Kasi po, tingnan niyo po yung Book of Matthew. Ang Book of Matthew, natapos po, nagsimula sa birth of Christ. Pagdating naman po sa Matthew 28, nag-ending naman siya sa the birth of church. Yung Great Commission, birth of Christ, nag-ending sa birth of church, and then sa yung buong kasaysayan ng mga gawa, yung Book of Acts, ito na yung birth of church, kung paano po ipinanganak yung church ng Panginoong Jesucristo. At ano po nangyari sa kanya? Napuspos. Pag yung illustration po, parang ganyan po, may apoy sila na nagpapaiwatig na sila po ay tawag doon, puspos ng banal na Espiritu. At nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. Para lubusan ng kaunawaan, balik tayo po sa Tore ng Babel. Ano po? Ano po ba nangyari sa Tore ng Babel? Sa Tore ng Babel, mga kapatid, sa Genesis 11 verse 6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they began to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So noong panahon ng Tore ng Babel, meron na doon po silang iisang lingwahe. Isang wika. Ano po? Kaya lang alam naman natin yung story, no, tinry nilang maabot yung Diyos o higitan yung Diyos kung magitan ng pag-structure ng Tore ng Babel. Ang ginawa ng Panginoon sa kanila, nag-iba't-iba yung kanilang wika. Nag-iba't iba yung kanilang wika. Dito nagsimula na magkaroon. Hindi natin alam kung anong klaseng native languages na meron sila during those times. But in our understanding, kung ang language natin ay Pilipino, halimbawa lang, ito ay nung sinumpa ang mga Pilipino, nagsalita ang mga Pilipino ng iba't ibang lingwahe. Nag-Spanish, nag-Mandarin, nag-Espanyol, nag-Nihongo, kung ano pang mga lingwahe na meron po ang mundo po na ito. So yun yung curse. Dahil po doon, ang tao ay naghiwa-hiwalay. Napilitan silang mangalap sa buong mundo according sa kanilang lingwahe. Yun yung curse sa kanila. Kaya tingnan po natin ito. Sa Acts chapter 2 verse 6, tingnan natin yung iba't ibang bansa na dumalo sa Pentecost. Tingnan natin. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sino po ba yung mga nakikinig? Sa verse 9, tayo yung mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pronto at Asia. Meron din mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga lupain sa Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma
mga Hudyo at mga Hintil na laikayan sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia. Paano sila makapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang manawanan ng nangyari, kaya nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ito po yung speaking tongue sa Pentecost. Ano po? Ako ay Pilipino, nagsasalita ako, pero yung dating sa akin ng mga taga-Creta, yung lingwahe nila. Naunawaan nila ako sa lingwahe nila, pero yung salita ko, yung Tagalog, yung Pilipino. Ano po? Yung mga Mandarin, nagsasalita ng Mandarin, of course, ang dating naman sa kanila ng mga ibang lahi, yung lingwahe nila. So yun po yung speaking tongues. Unlike po sa speaking tongues po, sa panahon natin ngayon, ano po, yung para sabi ni Apostol Pablo, para kayo umuugong lang, kalembang lang ng pampana, nag-iingay lang kayo. Diba? Sabi nga namin sa Bible School, bibilisan mo lang, pastor, yung nababasa pag naglalaba. Nababasa kung nababasa kung nababasa. Yun lang, ganun lang eh, diba? Yung nakikita nila pag dumalo kayo ng pistang Krisyano, ang daming ganun eh. Kasi para sa kanila, sinyalis yun na puspos daw sila ng Banal na Espiritu, yung mga Pentecostals. Ano po? Practice nila yun eh. Ano po? Yung speaking in tongues. Pero mga kapatid, malinaw po sa Bible, ang speaking in tongues po, hindi po heavenly language na yung nakakainin nilang yung Diyos. Kundi ang speaking tongues sa Bible is actually a language. Lingwahe po siya. Wika po siya. So bakit ito tinatalakay, Pastor? Ano po? Tingnan po natin. Let's differentiate. Sa Torre ng Babel, ang isang wika ay naging marami. Ano? Sa Torre ng Babel, ang isang wika ay naging marami. Yan yung curse sa humanity. Pero sa Pentecost po, mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, ang maraming wika ay naging isa. Kasi the way they speak to one another, ang dating sa kanila ay yung wika nila. Kaya yung language po na ito, ng time na ito, ay nagkaroon ulit ng unity. Nagkaroon po silang unity. Naging isa ulit yung lengguwahe po ng time na ito, noong sila ay napospos ng banal na Espiritu. No, ano po yung implication po nito, mga kapatid? Ang implication po nito, ito ay magpapakita na ang pagmisyon kasama ang banal na Espiritu ay para sa lahat ng uri ng tao. Upang sila maging isa, kagaya na nasa atas sa atin ng Panginoong Kristo na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang banal na Espiritu, ang kanyang function sa pagmimisyon ay pagduklurin muli ang tao. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Wala nang alipin, wala nang master. Wala nang babae, wala nang lalaki. Wala nang hintil, wala nang Hudyo. Wala nang bata, wala nang rin matanda. Noong time po na ito, iisa na sila. At noong ipinahayag po ng Panginoon sa Kristo ang banal na Espiritu at nanahan sa mga mananampalataya, ano po naging nangyari po sa atin? Naging isa tayo sa katawan ng Panginoong sa Kristo. At naging isang pamilya na tayo sa Panginoong Jesucristo. Yun yung ano po, yung mark of the beginning of the church. Hindi na lang Jerusalem. Hindi na lang mga Israelita. Wala na akong itatangong nasyon o bansa, kundi lahat ay aking gagawing alagad. Kaya ang atas sa atin, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At alam natin yung bansa na sinasabi po doon ay yung mga ethnicity, ethnic groups. Wala na rin pong mga nasa patag, nasa bundok. Wala na pong ganun. Noong ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay nag-outpour sa atin. Yun yung pangako ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, matapos ang kapangyarihan ng Espiritu dumapo doon sa mga alagad niya, ay agad-agad din silang nagkaroon ng kakayanang mangaral. And this is led us to our last point, the proclamation of the gospel in the Holy Spirit. Ito tayo nagkaroon po ng greatest encouragement, mga kapatid. Ano po? As we share the gospel sa ating mga office mate,
sa ating mga students, sa ating mga kapwa kamanggagawa, sa ating ating pamilya, sa ating pong mga neighbor. Ito po yung encouragement sa atin. Magkakaroon lang kayo ng effectivity kapag kayo ay nangaral ayon sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ano po? Tingnan po natin, verse 38, sumagot si Pedro. Ito ay right after na matamo nila yung banal na Espiritu. Pag-isiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanilang sinasabi at tanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahi nito. At kaya ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. Ng araw na yun. So, napakarami lang po, 3,000 katao. Ano po? Yes, it is possible. Diba? Paano siya naging posible, Pastor? Diba yung binasa natin kanina, ang daming bansa na dumayo? Diba, nabanggit ko rin kanina, itong festival na ito ay sikat na festival na talagang dinadayo ng iba't ibang mga bansa. At maraming mga lahi na nandoon. At pagkatapos na mamangha ng mga tao, ay tumindig si Pedro sa kalagitnaan ng mga tao na yon during their celebration ng Pentecost at nangaral siya patungkol sa Panginoong Jesucristo. At dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa kanyang pangangaral, 3,000 tao ang tumanggap. Noong panahon na yon, hindi po sila, naging Kristyano, kundi naging alagad. Ang mga alagad ng may 3,000 katao. Sila po talaga yung mga committed disciples. Kaya po tingnan niyo po yung verse 42 po niyan, at araw-araw silang nagtitipon upang bahagi ng tinapay, manalangin, magsama-sama, at mag-aral ng mga turo ng apostol. Acts 2:42. And they devoted themselves to the teaching of the apostles, the breaking of the bread, prayer. Araw-araw po yun. Kaya sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan siya ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Araw-araw po. Araw-araw po. Ito po kasi yung panahon na sobrang bilis po. Ano po? Dahil pagkatapos po ng Panginoong sa Kristo, ng kanyang resurrection, and then ascension, at pagbigay ng atas, bumaba ang Banal na Espiritu, dito na nagsimula na sakupin ng Panginoong sa Kristo ang kanyang harian, ang buong mundo. Nangalap na yung Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang bilis po. Ang bilis ng pagtanggap ng tao. Pero, just imagine, libo-libong taon din yung hinintay nila para mangyari po yun. Mula sa lumang tipan, libo-libong taon po bago nangyari po itong libo-libong conversion po na ito. Hindi po siya nangyari overnight. Yung promise ng Mesias, hindi nangyari ng overnight lang. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Nakakalimutan ko lang kung ano yung exact year ng Bungabong Baptist Church na naging BBC, ano po. Wala pa tayong centennial, ano po. Tama, century, 100, wala pa. Yung church ko po, yung home church ko sa Unisan Province, 111. Pero yung nag-isip po ito, wala pa rin 100. Pero ito gusto ko ipakita po sa inyo, may gustong ipakita ang Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon. Maaaring nung mga unang panahon tayo nagpupunla, ngunit sa panahon natin ngayon tayo naman ay mag-aani ng mga kaluluwa para kay Kristo. Tingnan niyo po ito si Pedro, mga kapatid. Si Pedro po, di ba po, by background check tayo. Sino ba si Pedro? Si Pedro lang naman yung nagkalalo kay Kristo. Ano po? Siya po yung nagtatuwa kay Christ. Nagtatlong beses, ito milawak ng manok at nagyabang pa. Over by dead body, hindi kita itatatwa.
Pero pagdating ng kagipitan, sabi ng Panginoon, 3 times mo akong i-deny. Hindi naman mo, disqualified na siya. Di ba? Nasasabi niya yung mga, you are the, sabi niya kay Christ, Peter, who do you say I am? You are the Christ, the Son of the living God. Tama naman siya, tama yung theology niya. Pero dahil wala pa yung banal na Espiritu sa kanya, hindi pa yun nag-make sense sa kanya. Wala pa siyang paninindigan. Pero nung bumaba banal na Espiritu sa kanya, ang dating nagkanulo kay Kristo, naging punong apostol at tagapangaral ni Kristo, alam niyo ba pinagkaiba? Noon at ngayon ay ang banal na Espiritu. Dati tatalaw siya no? Pero nung pinanahan na siya ng banal na Espiritu, at tao na siya. Ilang beses na siya nakulong, ilang beses na siyang na-persecute, pero hindi na siya natakot ipangaral si Kristo. Kasi meron na siyang banal na Espiritu. Nangangaral na siya ng mayroong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Let me give you an example po ng mga missionary sa atin pong evangelical circle. Alam niyo po ba mga kapatid, kilala niyo po si Adoniram Johnson. Kanyang mag-asawa, si Adoniram at saka ni Ann, 6 years silang nag-mission sa Burma, walang convert. 0 convert. 6 years sila. At along the way, yung 6 years na yun, di ba, ang Burma kasi nung time na ito is politically corrupt, tapos yung kanilang society, magulo, ganyan. 6 years sila. Nag-mission sa Burma, at ang report nila sa Baptist Missionary Conference, 0. At along the way na yun, kahit ano sa barko pa lang sila yung nurse na kasama nila para dun sa asawa ni Adoniram, tutulong sa nila para mga anak, kundi siya, inamatay din yung nurse along the way. Maraming mga persecution nangyari po sa kanila. Madaming mga losses, griefs. Pero after 6 years, sabi niya, doon pa lang niya, after 6 years of hard sowing, God's faithfulness to His promise allowed the Johnsons to see the start of the harvest. Kasi di ba po sa mga farmers po dito, naunawaan niyo po yan. Kapag po tayo ay nagtanim, hindi agad yan sumisibol. Kaya kung nabahaginan ninyo mga inyong mga klase, ang inyong mga kaguruan, ang inyong mga estudyante, hindi man yan ngayon sumibol, darating ang panahon. Mag-harvest din tayo sa buhay nila. Ito din yung prayer natin. Kahit mga nag-camp po dati, di ba? Minsan nare-disappoint sila, walang bumalik. Pero ang point is, nandun ang Ebanghelyo sa puso nila. Yun yung trabaho kasi natin. Hindi natin trabaho yung mag-convert. Trabaho yung banal na Espiritu yun. Another one, ano yung mga realization ni Adoniram Johnson? Sa 6 years na mag-mission, isa pa lang na-convert niya, you will be met with disappointments and discouragement, which will lead you at first almost to regret that you have embarked in the cause. Parang, diba, 6 years na tapos sabihin mo, parang wala namang sa itong ginawa ko. 6 na taon na ako. Or 3 years na ako sa BGC, parang wala sa 3 taon ko. Diba? Pero sabi niya, beware therefore of the reaction you will experience from a combination of all these causes, lest you become disheartened at commencing your work. Huwag po tayo ma-disheartened. As we share the gospel to our loved ones. Huwag niyo po silang sukuan. Don't let fatigue lead you into temptation. Ano po yun? Pagod ka na, pagod na ako sa iyo. Pinapasa Diyos na kita. Bahala ka na sa impyerno. Inom mo na lang. Wala na Don't let fatigue lead you to temptation. Another one, si Robert Moffat. Si Robert Moffat naman na isang missionary din, and served 7 years before he had the joy of seeing the first convert come to Christ. Siya naman, 7 years, tapos 1 year, after 7 years, meron na siyang isang convert. At ano yung kanyang joy? Before he had the joy
of seeing the first convert come to Christ. At alam ko, siguro yung iba po sa inyo, kaya po yung father of modern mission, si William Carey. Ano po? Si William Carey naman po, mga kapatid, William Carey spent 41 years in India without a furlough. His mission counted some 700 converts in a nation of millions. Just imagine po. 41 years si William Carey. And sa kasaysayan ng pag-misyon, siya yung kinonsider the father of modern missions. 41 years sa India, 700 lang yung count na convert. Pero alam natin, one of the most populated country ay yung India. In a nations with a million. Million po ang tao. Million po ang tao dito. Pero hindi siya nag-give up, hindi po siya nag-surrender. Tapos, pinagpatuloy niya lang yung atas sa kanya ng ating Panginoon. As I conclude, brothers and sisters in the Lord, kung nais natin maging matagumpay sa ating pagmisyon, kailangan natin kamtan ang pangako, ang promise, ang kapangyarihan o ang power, at ang pangaral o ang proclamation of the gospel ng banal na Espiritu. Kasama ang banal na Espiritu. There is no other way. Wala po tayong ibang barometer of success, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi nabubulag tayo sa numbers, ano po? Nabubulag tayo sa mga numbers. Kapag mag-zero, disappointments, wala tayong ginawa, hindi po yan eh. At syempre, kung ganoon din naman ang nangyayari sa church for the long time, wala rin naman tayong ginagawa, doon tayo malungkot. Yung nagpo-proclaim tayo ng gospel, yung nag-share tayo ng gospel, tapos walang convert, mag-rejoice pa rin tayo doon. Pero yung wala ka nang ginagawa para mag-share ng gospel, tapos wala talagang convert, doon ka talaga mag-disappoint kasi wala ka namang ginagawa. Pero remember those people behind us, yung mga missionaries across the world, who spend years and years before they witness their first convert. Not to a religion, but to the conversion of Christ our Lord. As our application, dito na mga kapatid, one convert at a time. One convert at a time. Simulan niyo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapitbahay. Kasi baka pag marami, ma-overwhelm ka din kung paano. One convert at a time. At sino po yung one convert at a time na yan? Remember po yung Acts 1:8, ano po? Ang Acts 1:8 po, sabi po dyan, our mission, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Yan po yung mga ginawang model ng mga missionary. Yung Jerusalem is your home city, yung bahay mo. Yung Judea, yung iyong probinsya o kapitbahay mo. Yung Samaria ay yung iyong bansa. At yung ends of the earth ay yung buong mundo. Kung magiging global missionary. Ano po? Or in a much more practical sense, be a witness to our families muna, and then to our communities, and then to our town, and then to our country, and then to our world. One witness at a time. At kung hindi naman kayo pala rin na kayo mismo yung mag-mission sa ibang bansa, ang dami pong mga para-church missions organization. You support them. Prayer, finance, or even you can involve yourself. Ito po kasi ang realization natin mga kapatid. Ang realization natin, hindi natin muli trabaho ang mag-convert. Trabaho ng banal na Espiritu yun. Ang ipangaral ng Ebanghelyo at ituro ito ay ang ating mission. Ito yung mission natin. Ito yung mission natin. At
Kung nahihiya kayo, ito po ang inyong mga isipin. Lagi po sinabi ko ito before. Hindi ka pakinggan ng ibang tao dahil magaling ka magsalita. Dahil malakas kang magsalita, dahil marunong ka at aral ka sa iyong sinasalita. Pakinggan ka nila dahil daladala mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang salita mismo ay makapangyarihan. Ang Ebanghelyo mismo ay makapangyarihan. Kahit na Doctor of Divinity ka pa, or Theology, Doctor of Theology ka pa, pero hindi ka puspos ng banal na Espiritu, hindi rin yun yung dahilan ng lisensya para pakinggan ka ng tao. Ang lisensya para pakinggan ka ng tao ay walang iba kundi ang authority na meron po ang salita ng Diyos. At sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, sila mismo ang banal na Espiritu mismo ang magbibigay liwanag sa kaisipan ng tao upang manawaan ang kanyang mga salita. Kaya one convert at a time lang mga kapatid. Ito po ang katungkulan ng banal na Espiritu sa ating buhay, pagmisyon, paghayo sa mundo. As we respond sa umaga po na ito, gawin po natin yung Lord. Gusto ko pong gumawa. Mag-involve tayo sa ministry. Share the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ.